Ang special session po ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw, inaasahan po makabubuo ng quorum ang majority block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mamaya po para makapaghalal ng bagong Senate President. Alas 9 po ng umaga, magsisimula po ang sesyon pero si Senador Raffy Tulfo nababahala pa rin po sa maaaring gawin daw ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Posible ho daw kasing hindi basta-basta pumayag si Cayetano na isuko ang posisyon bilang leader ng Senado. Alam mo naman, si Senator Alan Peter Cayetano, kaya niyang gawin ang mga naisip natin na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Sabi niya, mag-resign na raw siya. Gusto niya mag-resign. In fact, there was a time na nasabi niya sa media, sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya. But knowing Alan, I'm not gonna take his word for it because you know Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. Yan po ang tinig ni Senador Raffy Tulfo. At by the way po, ang aming pong himpilan ng aming programa po ay nakailang mensahe na, no, Seth? Sa tanggapan po ni Senator Alan Peter Cayetano po para nga sa isang panayam nga po sana tungkol po sa mga usapin na kinakaharap po ng Senado. Samantala, humiling po sa Korte Suprema ang Cayetano Block na ipawalang bisa ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Naghain nga po ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ng petisyon para sa isang status quo anti-order. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hinihiling ng Cayetano Block sa Korte na maibalik sa dating sitwasyon ng Senado. Layon daw nilang maproteksyonan ang independence ng Senado at masiguro na hindi nababaliwala ang konstitusyon. Muli ring iginiit ng Cayetano Block sa kanilang petisyon na dahil walang bisang nangyaring sesyon noong June 3, nananatili si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at si Attorney Montales bilang ang Senate Secretary. At lahat po ng chairpersons ng komite bago sila napalitan noong June 3. Kapansin-pansin na hindi kasama sa petitioner sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar na kasama sa Cayetano Block pero wala pa silang pahayag ukol dito. Sa ngayon po hindi pa sigurado kung dadalo sa special session sina Cayetano mamaya. Pero kung makakuha man daw ng 13 na boto sina Gatchalian, ayos lamang daw kay Cayetano basta ibigay pa rin sa kanilang Senate Blue Ribbon Committee. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or if-front and center natin to? Yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Samantala po naman muling nadagdagan ang listahan ng mga personalidad na inakusahan ng 18 nagpapakilalang bagman umano ni Zaldico na umano'y hinatiran ng mali-maletang pera. Sa press con kahapon sa Mandaluyong, nadagdagan po ng 4 ang 18 nagpapakilalang bagman ni Zaldico. Dito nga po'y idinawit nila sa nakatanggap umano ng maleta si Senador Chis Escudero. Hindi nabanggit noon si Escudero na nauna pong pagdinig ng Cayetano Block sa Senado. Lumutang din po ang kanyang pangalan sa mga tumanggap ng maleta at tiyempo nang umanib na siya sa grupo nga po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero depensa po ng abogado ng mga bagman, dati na po raw kasama sa affidavit nila si Senador Escudero pero kamakailan lamang sila nakakuha ng mas maraming pruweba. Bukod kay Escudero, idinawit rin nila sa naturang press conference kahapon ang mga pangalan po naman nila COMELEC Chairman George Garcia, ang kolumnistang si Mon Tulfo at broadcaster na si Arnold Clavio. Ang mga ito'y mariimpong itinatanggi ang bintang. At mayroon nga po nagsasabi na sila po ay kakasuhan ng dahil sa mga kasinungalingan na ito. Hindi po naman direktang inakusahan ng mga bagman na dawit si Senador Kiko Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta. Pero kanila ring ipinakita ang larawan ng dalawa kasamang ilang tauhan umano ni Zaldico. Bagay na pinabulaanan po kaagad ang mag-asawa at tinawag na kasinungalingan at sinabi pong
agad silang magsasampa ng demanda sa mga taong ito. Nilinaw naman po ng dalawang Ateneo basketball players na walang hazing na nangyari sa kanilang team building sa Aurora. Sa Let's Talk with Pia Ontiveros ng The Pod Network, iginiit ni Kiefer Alas at Sam Reyes na walang initiation rights na nangyari. Pareho rin silang muntik maluno dahil mababaw lamang noong una ang dagat hanggang sa biglang humampas ang malalakas na alon na tumaas ang tubig. Tinuruan naman daw sila ni Coach Tab Baldwin na lumangoy sa rip current bago pa pumunta sa Aurora, pero hindi raw nila kinaya ang tubig. Nilinaw rin ng dalawa na hindi totoo ang mga balitang may nakasabit na equipment sa kanilang mga paa at kamay habang nasa dagat. Dahil nga po sa insidente, humarap na rin kahapon ang iba pang Ateneo players para sa investigasyon ng PNP-CIDG. Kinuha ang kanilang salaysay sa bootcamp pero hindi raw ito katumbas ng sabpina. Hindi naman sumipot si Coach Tab Baldwin sa NBI dahil masama pa rin daw ang pakiramdam nito. At yan nga po ang lumitaw din kahapon na yung pong palang dalawa ay montik na rin malunod. Dito po sa kanila pong ginawang team building na ito. Samantala po naman ipinasilip ng pamilya Baterbonia sa News 5 ang kanilang tahanan sa Talacogon, Agusan del Sur kung saan inuwi ang mga labi ni Rene bago ililibing sa June 24. Simple po lamang ang pamumuhay po ng pamilya ni Rene o Bobet sa mga malalapit sa kanya. Ang kanila pong bahay ay hitik sa awards at medals ng basketballista. Ayon po sa ina ni Rene, basketball ang nakitang paraan niya para makaahon sila sa hirap. Sa pag-uwi sa mga labi ng naturang basketballista, sinalubong siya ng hiyawan, iyakan at panawagan para sa katarungan. May pasalamat din po ang kanyang pamilya sa lahat ng mga nakikiramay. Sakit nga sa mga fans. Ako pa kaya na ina. Hindi mo akalain na ganun ba? Yung pinalaki mo ng maayos, inaalaga mo ng maayos, inaruga mo kahit konti, inalagaan talaga. Tapos mawala ng isang kidlap lang. Ang tinig ni Rovelyn Baterbonia, ang ina ni Rene. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.